gitan nila. Ang nakita lang nila ay ang kaluluwa ng isa't isa, dalawang kaluluwang parehong may hinahanap. Dahan-dahan, inilapit ni Ramon ang kanyang mukha kay Lika. Ang kanyang tingin ay bumaba sa mga labi nito. Nakita niyang bahagyang napakagatlabi si Lika, isang imbitasyon at isang senyales ng kaba. Malapit na. 1 pulgada na lang ang layo. Pareho silang huminto sa paghinga, naghihintay. Vroom! Vroom! Isang rumaragasang tricycle ang biglang dumaan sa harap nila. Ang ilaw nito ay tumama sa kanilang mga mukha at ang ingay ng makina nito ay sinira ang mahikang bumabalot sa kanila. Para silang nagising sa isang panaginip. Mabilis na binawi ni Lika ang kanyang kamay. Nag-iwas ng tingin si Ramon, napakamot sa kanyang batok. Ang awkward na katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng tricycle kanina. Gabi na, sabi ni Lika. Uwi na ako. Ikaw din ni. Sige, sabi ni Ramon. Salamat sa kape. Mabilis na tumayo si Lika at pumasok sa loob. Tumayo na rin si Ramon at nagsimulang maglakad pa uwi, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Malapit na. Sobrang lapit na. Kinabukasan, hindi na mapakali si Ramon. Ang alaala ng halos halik na iyon ay hindi maalis sa kanyang isip. Nagising siyang may bagong determinasyon. Hindi na ito tungkol sa utos ni Imelda o sa kompetisyon. Mayroon ng bago at mas mahalagang dahilan. Dumaan siya sa isang flower shop at bumili ng isang maliit na bouquet ng mga puting rosas. Simple, pero puno ng kahulugan. Habang naglalakad siya papunta sa Dalisay Bakery, may ngiti sa kanyang labi. Ipapaliwanag niya. Aaminin niya. Nang nasa tapat na siya ng panaderya, nakita niya si Lika sa loob. Ngunit hindi ito abala sa pagmamasa. Nakaupo ito sa isang silya, nakayuko, ang mga balikat nito ay nanginginig. Umiiyak ito. Ang ngiti ni Ramon ay naglaho. Mabilis siyang pumasok. Lika. Anong nangyari? Nag-angat ng tingin si Lika. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng galit at pagtataksil. Walang salitang ibinigay niya kay Ramon ang kanyang telepono. Sa screen, nakita ni Ramon ang isang post sa social media mula sa isang sikat na local blogger. Ang headline ay malaki at mapanira, skandalo barangay mapagmahal, Dalisay Bakery, gumagamit ng AV expired dairy sangkap. Customer, nagrereklamo. At sa ilalim, may isang komento na pinakamalaki at may pinakamaraming likes. No wonder Panaderia del Rosario is here to save us. Mabuti na lang may bago ng pagpipilian. Napatanga si Ramon. Lika, hindi ko to alam di. Itinapon ni Lika ang bulaklak na dala ni Ramon sa sahig. Ang mga puting rosas ay nagkalat sa maruming semento. Tiningnan niya si Ramon, ang sakit sa kanyang mga mata ay parang isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Ramon. Ginamit mo ako, sabi ni Lika, ang boses ay nanginginig sa galit. Pinaniwala mo ako. At habang tinuturuan kita ng mga sikreto ng pamilya ko, sinisira mo pala ako ng patalikod. Lika, hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin. Maniwala, isang mapait na tawa ang kumawala kay Lika. Paano ako maniniwala sa'yo? Itinuro niya ang pangalan ng kanilang kompetisyon sa post, sabihin mo sa akin, Ramon. Sino pa ba ang makikinabang dito kundi kayo? Hindi makasagot si Ramon. Alam niya kung sino ang may kakayahang gumawa nito. Si Imelda. Ngunit hindi niya iyon masabi. Umalis ka na, sabi ni Lika, tumalikod ito sa kanya. Lika, please di. Humarap siyang muli, ang luha ay tuluyan ng bumuho sa kanyang mga pisngi. Sinira mo ako. Ang mga salitang isinira mo ako ay paulit-ulit na umalinggaw sa isip ni Lika na parang isang basag na plaka. Bawat letra ay may dalang kirot, bawat pagbigkas ay may kasamang pait. Kahit na matagal nang nakaalis si Ramon, ang anino ng kanyang pagkakanulo ay nanatili sa bawat sulok ng panaderya. Ang mga puting rosas na nagkalat sa sahig ay tila mga lapida ng panandali ang pag-asa na naramdaman niya. Ang balita ay kumalat sa barangay mapagmahal na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang social media post ay na-share ng na-share. Ang mga dating suki nang umingiti sa kanya tuwing umaga ay dumadaan na lang ngayon sa tapat ng Dalisay Bakery na may tingin ang pagdududa at pandidiri.
Ang dating masiglang pila para sa pandesal ay naging isang malungkot na patak na lang ng mga tao, hanggang sa tuluyan na itong nawala. Lika, Hija, sabi ni Aling Nen isang umaga, habang pinupunasan nito ang mga estanteng puno pa rin ang tinapay na hindi nabenta mula kahapon. Huwag mong dibdibin ang mga sinasabi nila. Alam natin ang totoo. Pero yon na nga po ang masakit, Aling Nen, sagot ni Lika, habang nakatitig sa labas, pinapanood ang mga taong masayang pumapasok sa kumikinang na pinto ng Panaderia del Rosario sa kabilang kalsada. Hindi nila alam ang totoo. At ang mas masakit, ang taong pinagkatiwalaan ko, siya pa ang may gawa nito. Sa loob ng ilang araw, ang Dalisay Bakery ay naging isang multo ng dati nitong sarili. Ang dating matamis na amoy ng tinapay ay hinaluan na ng amoy ng kabiguan. Ang masayang tunog ng kalembang sa pinto ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Sinubukan ni Lika na lumaban. Nag-post siya sa sarili niyang social media, pinabubulaanan ang mga akusasyon. Ipinakita niya ang mga resibo ng kanyang mga bagong bili na sangkap. Ngunit ang kanyang munting boses ay nalunod sa ingay ng kasinungalingan. Gabi-gabi, sinusubukan siyang tawagan ni Ramon. Ang pangalan nito ay lumilitaw sa screen ng kanyang telepono, isang paalala ng kanyang katangahan. Hindi niya ito sinasagot. Paano niya sasagutin? Anong sasabihin nito na paniniwalaan pa niya? Na hindi niya sinasadya? Na napilitan lang siya? Para kay Lika, walang pinagkaiba iyon. Ang resulta ay pareho pa rin, sira na ang pangalan ng Dalisay Bakery. Sira na ang alaala ng kanyang mga magulang. Isang hapon, habang nag-iisa siyang naglilinis, may isang customer na pumasok. Isang matandang babae na dati niyang suki. Saglit na umasa si Lika. Aling Martha. Magandang hapon po, bati niya, pilit nang umingiti. Ngunit hindi umiti pabalik si Aling Martha. Narinig ko ang balita, Lika, sabi nito, ang boses ay may halong awa at pag-aakusa. Sayang. Ang paborito ko pa namang pandesal ang sa inyo. Aling Martha, hindi po totoo yon. Malinis po ang konsensya namin, pagtatanggol ni Lika. Ganoon ba? Pero ang apo ko, sumakit ang tiyan noong isang araw matapos kumain ng munay niyo. Baka nagkataon lang. Pero mahirap na. Nagkibit-balikat lang ang matanda at lumabas na ng tindahan. Naiwan si Lika na nakatayo, gulat na gulat. Sumakit ang tiyan. Impossible. Pero ang laso ng duda ay naipasok na sa isipan ng mga tao. At iyon ang pinakamatinding sandata. Gabi-gabi, binibilang niya ang kakarampot na benta. Ang perang dapat sana ipambayad sa mga supplier ay unti-unti nang nauubos. Ang mga utang ay nagsisimula ng magpatong-patong. Sa loob ng bodega, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon tahimik na umiyak, kung saan walang makakakita sa kanya. Ang babaeng general ay sugatan. Hija, tahan na, sabi ni Aling Nen na natagpuan siya roon. Inabutan siya nito ng isang basong tubig at hinaplos ang kanyang likod. Ang simpleng haplos na iyon ay nagparamdam sa kanya ng init na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Malalagpasan din natin to. Paano po, Aling Nen? Tanong ni Lika sa gitna ng kanyang mga hikbi. Wala na. Ubos na. Paano ko pa po isasalba to? Isang araw, habang papauwi siya mula sa palengke, dala ang kaunting sangkap na kaya nalang bilhin ng kanyang pera, natanaw niya si Senora Imelda. Nakatayo ito sa labas ng Panaderia del Rosario, kausap ang manager nito. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida, na tila isang reyna na tinitingnan ang kanyang nasasakupan. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit, halos hindi mahahalata, nangiting mapang-asar ang sumilay sa mga labi ni Imelda. Isang ngiti na nagsasabing, ako ang nanalo. Talo ka. Ang ngiting iyon ang nagpaapoy muli sa galit sa puso ni Lika. Hindi awa sa sarili ang naramdaman niya, kundi isang bagong determinasyon. Hindi siya papayag na matalo ng ganito. Lalaban siya. Kinagabihan, habang nag-iisip siya ng paraan para makabangon, may kumatok ng malakas sa kanyang pinto. Hindi sa pinto ng tindahan, kundi sa pinto ng maliit na bahay niya sa likod. Nagulat siya. Sino naman ang pupunta sa kanya sa ganoong oras ng gabi? Nang buksan niya ang pinto, ang lahat ng tapang na inipon niya ay biglang naglaho. Si Ramon. Nakatayo ito sa labas, bas ng ambon. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay lukot.
Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng desperasyon. Mukha itong hindi natulog ng ilang araw. Lika, sabi nito, ang boses ay paos. Please, pakinggan mo ako. Akmang isasara na ni Lika ang pinto, ngunit mabilis na hinarang ni Ramon ang kanyang kamay. Sandali lang. 5 minuto lang. Pagkatapos nito, kung gusto mo pa ring umalis ako, aalis ako. May kung anong nakita si Lika sa mga mata nito, isang sakit na tila mas malalim pa sa nararamdaman niya. Nag-aatubili, pinapasok niya ito. Ano nang kailangan mo? Tanong niya, ang boses ay malamig. Hindi ako ang may gawa noon, Lika. Alam kong mahirap paniwalaan, pero kailangan mong malaman ang totoo. At ano ang totoo, Ramon? Na ang stepmother mo ang may pakana? Pareho lang yon. Pamilya mo pa rin siya. Kumpanya niyo pa rin ang nakikinabang. Alam ko, sumigaw si Ramon, ang boses ay puno ng pighati. Alam ko. At sinusubukan kong ayusin. Lika, alam ko kung sino ang may gawa nito. At tutulungan kitang linisin ang pangalan mo. Napatawa si Lika ng mapait. Tulungan? Ngayon? Huli na ang lahat, Ramon. Wala nang maniniwala sa akin. May maniniwala. Basta't magkasama tayo, sabi ni Ramon, lumapit ito sa kanya. Manatili kang matatag. Huwag kang susuko. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Lika sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Gusto niyang maniwala. Isang bahagi sa kanya ang gustong-gustong maniwala. Ngunit bago pa man siya makasagot, may malakas na kalabog silang narinig mula sa labas, sa harap ng tindahan. Sinundan ito ng mga boses. Nagkatinginan sila ni Ramon, parehong nagtataka. Mabilis silang lumabas. At ang nakita nila ay isang eksenang tuluyang dumurog sa natitirang pag-asa ni Lika. 2 lalaking nakauniporme mula sa sanitary department ng munisipyo ang nagdidikit ng isang malaking papel sa salaming pinto ng Dalisay Bakery. Isang papel na may malalaking pulang letra. Notice closure. Ano to? Sigaw ni Lika, tumakbo palapit. Bakit niyo to ginagawa? May mga reklamo po kaming natanggap, ma'am, sabi ng isang lalaki, hindi makatingin sa kanya. Kailangan po naming isagawa ang investigasyon. For now, your establishment is temporarily closed until further notice. Peking reklamo yan. Kasinungalingan yan. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Nang maidikit na ang notice, tumalikod na ang mga ito at umalis, iniwan si Leang nakatayo roon, nakatingin sa mga salitang nagpapako sa krus ng kanyang kabiguan. Nakatayo si Ramon sa likod niya, hindi makagalaw. Napatingin siya sa notice, pagkatapos ay kay Lika, na ngayon ay nakatitig na lang sa kawalan, ang mga mata ay blanko. Ang babaeng palaban na nakilala niya ay wala na. Ang naiwan na lang ay isang basag na anino. Ang lason ay nagtagumpay. Ang imahe ng key notice closure ay tila isang litratong nasunog sa isipan ni Ramon. Ang pulang letra ay parang dugong dumadaloy sa salamin ng pinto ng Dalisay Bakery, isang testamento sa kapangyarihan at kalupitan ni Imelda. Habang pinapanood niya si Lika na nakatayo roon, tahimik, wasak, at walang buhay, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob niya. Isang apoy na hindi galing sa takot, kundi sa matinding galit. Wala nang salitang namutawi sa kanilang pagitan. Dahan-dahang lumakad si Lika pabalik sa kanyang bahay, na parang isang matandang hirap ng maglakad. Hindi siya lumingon. Hindi na kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Alam ni Ramon ang kailangan niyang gawin. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito, ang mga gulong ay umikit sa basang kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang kanyang mga ugat ay lumilitaw sa galit. Hindi na siya ang maamong tupa. Ngayong gabi, isa siyang lobo na handang kalabanin ang pinuno ng kanyang kawan. Ang mansyon ng mga Alcantara ay nakatayo sa tuktok ng isang burol, malayo sa ingay ng bayan. Malaki ito, puti, at napapalibutan ng isang perpektong hardin. Mula sa labas, mukha itong isang palasyo. Ngunit para kay Ramon, isa itong magandang kulungan. Pumasok siya ng walang katok-katok. Ang mga katulong na nakasalubong niya ay nagulat sa kanyang itsura, bas, magulo, at may apoy sa mga mata. Nasaan siya? Tanong niya sa isang kasambahay, ang boses ay mababa at puno ng banta. Nasa kanyang study, Sir Ramon, nanginginig na sagot ng katulong.
Nagmartsa si Ramon papunta sa study. Ang pinto na gawa sa mahogany ay nakasara. Binuksan niya ito ng malakas. Bang! Naroon si Senora Imelda, nakaupo sa kanyang malaking silyang balat, nagbabasa ng isang libro sa ilalim ng ilaw ng isang eleganting lampara. Nag-angat siya ng tingin, hindi nagulat, tila inaasahan na niya ang pagdating ni Ramon. Ang kanyang mukha ay kalmado, isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Ramon, sabi niya, isinasara ang libro at ipinatong ito sa mesa. You look distressed. Hindi bagay sa'yo. Bakit ninyo ginawa yon? Tanong ni Ramon, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Bakit kailangang ipasara ang bakery niya? Hindi pa ba sapat na sinira niyo ang pangalan niya? Tumayo si Imelda at dahan-dahang lumapit sa isang maliit na bar sa gilid ng silid. Nagsalin siya ng isang mamahaling alak sa isang kristal na baso. It was a necessary move. A loose end. Hindi ako nag-iiwan ng mga bagay na hindi tapos. You should know that about me now. She's not a loose end. Tao siya, sumigaw si Ramon, sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sinigawan niya si Imelda. May pangarap siya. May buhay siya na sinisira ninyo. Humarap si Imelda, ang mga mata ay nanlilisik. At ang pangarap na iyon ay hadlang sa pangarap ko para sa'yo. Para sa pamilyang ito. Ang babaeng iyon ay isang distraksyon, Ramon. Isang kahinaan. At tinatanggal ko lang ang kahinaan mo. Hindi siya kahinaan. Siya ang unang bagay na naging totoo sa buhay ko sa loob ng maraming taon. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Imelda. Totoo. Ang kahirapan ba ay totoo? Ang pagiging hamak? Ramon, pinalaki kita para sa mas mataas na bagay. Hindi para sa isang hamak na panadera sa isang probinsyang walang patutunguhan. At ano ang mas mataas na bagay na yon, ha? Ang maging sunod-sunuran sa'yo. Ang maging puppet mo habang buhay. Dito, nawala ang pagkakalmado sa mukha ni Imelda. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay may bigat. Huwag na huwag mong kalilimutan, Ramon, sabi nito, ang boses ay isang pabulong na yelo, kung nasaan ka ngayon kung hindi dahil sa akin. Huwag mong kalimutan ang gabing iyon. Ang mga salitang iyon. Ang sandatang palagi nitong ginagamit laban sa kanya. Ang gabing iyon. Huwag mong isumbat sa akin yan, sabi ni Ramon, ang boses ay basag. Bakit? Dahil masakit. Masakit ba ang katotohanan? Ang mga mata ni Imelda ay direktang nakatitig sa kanya, na parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Huwag mong kalimutan, Ramon, na kung hindi dahil sa akin, kasama kang nasunog ng tatay mo sa impyernong iyon. Ang mga salita ay parang isang matulis na pako na bumaon sa puso ni Ramon. Bigla, ang galit niya ay napalitan ng pamilyar na pakiramdam. Guilt. Isang nakakalunod na alon ng pagkakasala. Ang kanyang isip ay bumalik muli sa gabing iyon. Mas malinaw ngayon. Ang init. Ang usok. Ang sigaw ng kanyang ama, Ramon. Takbo. Nakita niya ang pagbagsak ng isang nasusunog na poste, humarang ito sa daan ng kanyang ama. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito. At siya, ang batang si Ramon na nigas sa takot. Hindi siya gumalaw. Hindi siya tumakbo papalapit. Nanatili lang siyang nakasiksik sa ilalim ng mesa, umiiyak hanggang sa hilahin siya ni Imelda palabas. Iniwan niya ang kanyang ama. Iniwan niya ito. Ang katotohanang iyon ay ang multong bumubulong sa kanya tuwing gabi. Ang tanikalang mas mabigat pa sa anumang utang na loob. Nakikita mo, sabi ni Imelda, na parang nababasa ang nasa isip niya. Ako ang nagligtas sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng pangalawang buhay. At ang buhay na iyan ay utang mo sa akin. Kaya huwag kang umarte na parang may karapatan kang magreklamo. Natalo si Ramon. Ang apoy sa kanyang mga mata ay namatay, napalitan ng malamig na abo ng pagkatalo. Napayuko siya, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong niya, ang boses ay walang buhay. Gawin mo ang tama, sabi ni Imelda, ang boses ay bumalik na sa pagkakalmado. Gawin mo ang nararapat. Kalimutan mo na ang babaeng iyon. Focus on the business. Focus on your future. Umalis si Ramon sa mansyon na parang isang zombie. Ang isip niya ay blanko. Ang puso niya ay manhid.
Ngunit habang nagmamaneho siya pabalik, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mukha ni Lika habang nakatitig sa notice of closure. Ang blanko nitong mga mata. Hindi. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi sa ganitong paraan. Kahit nadurog na siya, hindi niya hahayaang manatiling durog si Lika. Sa mga sumunod na araw, kumilos si Ramon ng palihim. Ginamit niya ang sarili niyang ipon, ang perang hindi alam ni Imelda na mayroon siya. Una, pinuntahan niya ang blogger na gumawa ng post, binayaran niya ito ng mas malaki para maglabas ng isang retraction, sinasabing nagkamali ito ng impormasyon. Pangalawa, pinuntahan niya ang bawat supplier na may utang si Lika. Lihim niyang binayaran ang lahat ng ito, sinasabing galing ito sa isang key anonymous donor. Pangatlo, kumuha siya ng isang abogado para i-contest ang closure order, gamit ang retraction ng blogger bilang ebidensya. Ginawa niya ang lahat ng ito nang hindi nagpapakita kay Lika. Ginawa niya ito mula sa anino, isang lihim na tagapagtanggol. Ito na lang ang tanging paraan para makabawi siya. Isang linggo ang lumipas. Isang gabi, habang nag-aayos si Lika ng kanyang mga gamit, handa ng tuluyang sumuko at umalis sa barangay Mapagmahal, may kumatok sa kanyang pinto. Isang opisyal mula sa munisipyo. Inabutan siya nito ng isang sulat. Binuksan niya ito ng may mabigat na puso, inaasahang ito na ang pinal na desisyon. Ngunit ang nabasa niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang closure order ay binawi na. Ang kanyang business permit ay muling aktibo. Malaya na siyang magbukas muli. Kasabay ng sulat ay isang folder ng mga resibo mula sa kanyang mga supplier. Lahat ay may tatak na paid gam full. Nalilito, tinawagan niya ang isa sa kanyang mga supplier. Mang Tonyo, paanong? Naku, Lika. Ang swerte mo. May isang anghel na nagbayad ng lahat ng utang mo. Ayaw magpakilala, pero ang sabi malaki raw ang paghanga sa'yo. Pagkababa niya ng telepono, nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang anghel. Isang anonymous donor. May isang tao lang siyang naiisip. Ngunit impossible. Bakit? Sa gitna ng kanyang pagkalito, may nakita siyang isang maliit na resibo na naipit sa folder. Isang resibo para sa legal fees ng abogado. At sa ibaba nito, nakasulat ang pangalan ng nagbayad. Ramon del Rosario. Gumuho ang mundo ni Lika, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi sa pagkabigla. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang kanyang susi at tumakbo palabas, hindi alintana ang ulan na nagsisimula na namang pumatak. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula mismo sa kanya. Natagpuan niya si Ramon sa labas ng Panaderia del Rosario, nag-aayos ng isang signage. Mukha itong pagod at mas payat. Ramon, sigaw niya. Lumingon si Ramon. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay hindi maitatago. Hindi na nagsalita si Lika. Tumakbo siya palapit. At sa harap ng dalawang panaderya, sa ilalim ng ulan, niyakap niya si Ramon ng mahigpit. Isang yakap ng pasasalamat, ng pagkalito, ng pagsisisi. Napatigil si Ramon. Ngunit nang maramdaman niya ang panginginig ng mga balikat ni Lika, niyakap niya ito pabalik, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito na bas ng ulan. Sa wakas, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at sakit, may isang bagay na naging totoo. Ang yakap na iyon. Mahal kita, Lika, bulong ni Ramon, ang mga salita ay tila isang panalangin na matagal na niyang gustong bigkasin. Mahal na mahal kita. Ang mga salitang "i-mahal kita", Lika, ay parang isang susi na nagbuka sa lahat ng nakakandadong emosyon sa puso ni Lika. Sa ilalim ng buhos ng ulan, sa gitna ng dalawang magkatapat na panaderya, ang yakap nila ay naging isang sagradong espasyo, kung saan walang kasinungalingan, walang Imelda, walang nakaraan, sila lang dalawa. Humiwalay si Lika sa pagkakayakap, ang mga kamay niya inanatili sa mga balikat ni Ramon. Tiningnan niya ito sa mata, hinahanap ang anumang bahid ng pagkukunwari. Ngunit wala siyang nakita. Ang nakita niya lang ay ang sarili niyang refleksyon sa mga mata nitong puno ng sinseridad at pagod. Bakit mo ginawa iyon? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong na sa hina, dinaig ng patak ng ulan. Ang pera, ang mga abogado, lahat. Dahil kasalanan ko ang lahat ng nangyari, sagot ni Ramon, ang mga kamay niya ay dahan-dahang humaplos sa mga pisngi ni Lika, pinupunasan ang mga luhang humahalo sa ulan. At dahil hindi ko kayang makita kang masaktan. Hindi ko na kaya.
Ang pag-amin na iyon ay mas matamis pa sa anumang matamis na tinapay na natikman na ni Lika. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pagdududa ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng isang damdaming matagal na niyang itinatanggi. Hindi na siya nagsalita. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na pareho nilang pinigilan noon. Itinukod niya ang kanyang sarili, hinila niya ang mukha ni Ramon papalapit sa kanya, at hinalikan niya ito. Ang halik na iyon ay hindi tulad ng mga halik sa pelikula. Magulo ito, basa, at may lasa ng ulan at luha. Ngunit ito ang pinakatotoong bagay na naramdaman nilang dalawa. Ang mga labi nila ay nagsalubong sa isang pagkauhaw na matagal ng kinikimkim. Isang halik na nagsasabi ng salamat, patawad, at higit sa lahat, mahal din kita. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakadikit pa rin ang kanilang mga noo sa isa't isa, parehong habol ang kanilang hininga. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, na parang binabasbasan ang kanilang bagong simula. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip. Ang Dalisay Bakery ay muling nagbukas, at sa tulong ng retraction ng blogger, unti-unting bumalik ang tiwala at ang mga customer. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Lika. Palihim silang nagkikita ni Ramon. Mga nakauna sandali na para sa kanila ay isang buong buhay. Minsan, sa likod ng bodega ng Dalisay Bakery, maghahati sila sa isang pirasong mainit na pandesal. Minsan, sa tabing ilog, kung saan walang nakakakita, magkukwentuhan sila tungkol sa mga pangarap na minsan nilang binitawan. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, ibinigay nila sa isa't isa ang kanilang unang tunay na halik, isang halik na mabagal, sinsero, at puno ng pangako. Takot ako, pag-amin ni Lika isang gabi habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Ramon. Saan? Dito. Sa atin, sabi niya. Masyadong masaya. Masyadong perpekto. Parang may isang malaking bagyo na nagbabadyang dumating. Huwag kang matakot, sabi ni Ramon, hinigpitan ang yakap sa kanya. Hanggat magkasama tayo, kahit anong bagyo, kaya nating harapin. Ngunit hindi nila alam, ang bagyo ay mas malapit kaysa sa kanilang inaakala. Si Senora Imelda ay hindi isang taong madaling matalo. Mula sa kanyang mansyon, pinanood niya ang unti-unting pagbango ng Dalisay Bakery. Nalaman niya ang tungkol sa retraction ng blogger at sa mga nabayarang utang. At hindi siya tanga. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Ang pagsuway ni Ramon ay isang sampal sa kanyang pagkatao, isang deklarasyon ng giyera. At kung giyera ang gusto ni Ramon, ibibigay niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Ramon ang kanyang target, kundi ang mismong pinagmumulan ng kahinaan nito. Isang hapon, habang abala si Lika sa pag-aayos ng mga bagong luto na tinapay, isang pamilyar na tunog ang nagpatigil sa kanya. Click! Clack! Click! Clack! Ang tunog ng mamahaling takong sa semento. Nag-angat siya ng tingin at nakita niya si Senora Imelda na pumapasok sa kanyang maliit na panaderya. Nag-iisa ito. Ang presensya pa lang nito ay tila nagpababa ng temperatura sa buong silid. Ang matamis na amoy ng tinapay ay tila natabunan ng malamig nitong pabango. Magandang hapon, bati ni Imelda, ang ngiti sa kanyang labi ay hindi abot sa kanyang mga mata. Naglakad ito sa paligid ng tindahan, ang mga daliri ay bahagyang dumadampi sa mga estante, na para bang sinusuri ang kalidad ng lahat. Ano po nang kailangan ninyo? Tanong ni Lika, pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Huminto si Imelda at humarap sa kanya. You know, I have to admit, you're more resilient than I thought. Katulad ka ng mga ipis. Kahit anong gawin mong pag-apak, pilit na bumabangon. Hindi sumagot si Lika. Hinintay niya lang ang kasunod. Pero lahat ng bagay may hangganan, patuloy ni Imelda. At lahat ng tao may tinatagong sikreto. Lumapit si Imelda sa counter, at mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, naglabas ito ng isang lumang, naninilaw na folder. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng salamin, sa pagitan nilang dalawa. Kilala mo ba si Ricardo Dalisay? Tanong ni Imelda. Ang tatay ko, matigas na sagot ni Lika. Ang tatay mo, sabi ni Imelda, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang folder. Sa loob nito ay mga lumang dokumento, mga deed of sale, mga kasunduan. Ang magaling mong ama. Ang masipag mong ama. Ang manlolokong ama mo. Ano nang sinasabi ninyo? Napatay yung sigaw ni Lika.
Huwag na huwag ninyong pagsasalitaan ng ganyan ang tatay ko. Bakit? Dahil masakit ang katotohanan? Ang mga salita ay kaparehong-kapareho ng sinabi niya kay Ramon. Tila ito ang paborito niyang linya. Ang pwestong ito, sabi ni Imelda, tinatapik ang folder. Ang Dalisay Bakery na ipinagmamalaki mo, hindi ito nakuha ng tatay mo sa malinis na paraan. May kasosyo siya noon, isang matalik na kaibigan. Ngunit niloko niya ito. Ginamit niya ang peking mga dokumento para masolo ang titulo ng lupa. Ang pangarap na ipinamana sa iyo ay itinayo sa pundasyon ng panloloko at pagtataksil. Napatulala si Lika. Hindi. Impossible. Ang kanyang ama ay ang pinakamabait na taong kilala niya. Nagsisinungaling kayo. Talaga, kumuha si Imelda ng isang dokumento. Ito ang orihinal na kasunduan at ito ang peking deed of sale na ginamit niya. May mga testigo ako. Mga taong handang magsalita sa korte. Isipin mo na lang ang iskandalo, Lika. Ang pangalan ng pamilya mo masisira. Ang alaala ng mabuti mong ama madudungisan. Gusto mo bang malaman ito ng buong bayan? Nanginginig ang mga kamay ni Lika. Ang kanyang mga binti ay tila babigay na. Ito na. Ito na ang bagyong sinasabi niya. Ano-ano nang gusto ninyo? Tanong ni Lika, ang boses ay basag na. Ang ngiti sa labi ni Imelda ay lumawak. Matalinong bata. Simple lang naman ang gusto ko. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Layuan mo si Ramon. Para itong isang punyal na direktang itinark sa puso ni Lika. Hiwalayan mo siya. Sabihin mo sa kanya na hindi mo siya mahal. Na ginamit mo lang siya. Sabihin mo ang kahit anong kasinungalingan na magpapalayo sa kanya sa'yo. Gawin mo yan, at ang sikretong ito, tinapik niya muli ang folder, ay mananatiling sikreto natin. Pero kung magmamatigas kasi siguraduhin kong ang buong mundo ay malalaman na isa kang anak ng manloloko. Naiwan si Lika na nakatayo roon, hindi makagalaw, habang si Imelda ay tumalikod na at nagsimulang maglakad palabas. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito sa may pinto at lumingon. May 1 linggo ka para mag-isip. Pero kung ako sa'yo, hindi ko nasasayangin ang oras. At umalis na ito, iniwan ang folder sa counter bilang isang lason na naghihintay na lang kumalat. Nang hihinang napaupo si Lika sa sahig. Ang kanyang takot ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa alaala ng kanyang mga magulang. Ang dangal na tanging yaman na iniwan nila sa kanya. Biglang nagring ang kanyang telepono. Sa screen, ang pangalan ni Ramon. Levigiles, masayang sabi nito sa kabilang linya. Okay ka lang? May sorpresa ako sa'yo. Magkita tayo. Napatingin si Lika sa folder na nasa counter. Ang mga dokumento ay tila mga ahas na handang tuklawin siya. Ang kanyang puso ay nadudurog sa dalawang magkasalungat na bahagi. Ang pag-ibig niya para kay Ramon at ang pag-ibig niya para sa kanyang pamilya. Pumikit siya ng mariin, ang mga luha ay nagsimula na namang bumagsak. Sumagot siya, ang boses ay nanginginig at walang buhay. Ramon, itigil na natin to. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakabibingi kaysa sa isang sigaw. Narinig ni Ramon ang bawat salita, ngunit ang kanyang isip ay tumatangging iproseso ang mga ito. Itigil na natin to. 4 na salitang pumunit sa masayang mundong kapwa nila binuo. Aano, nautal na tanong ni Ramon, ang ngiti na kanina inasa kanyang labi ay naglaho na. Lika, anong sinasabi mo? Nagbibiro ka lang, di ba? Ito ba yung sorpresa mo sa akin? Hindi ako nagbibiro, Ramon, sagot ni Lika, pinipilit na gawing malamig at matigas ang kanyang boses, kahit na ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ayoko na. Sawa na ako. Sawa. Saan? Sa akin, ang boses ni Ramon ay puno ng pagkalito at nagsisimulang masaktan. Kagabi lang, sabi mo mahal mo ako. Mahal na mahal, gustong isigaw ni Lika. Ngunit ang mga mata ni Imelda at ang mga dokumento sa folder ay nakatitig sa kanyang isipan. Nagkamali ako, sabi niya, pumipikit ng mariin para pigilan ang mga luha. Nadala lang ako sa lahat ng tulong na ginawa mo. Pero naisip ko, Ramon, hindi tayo bagay. Magkaiba ang mundo natin. Mundo? Anong mundo? Giit ni Ramon, hindi pa rin sumusuko. Lika, kung ano man iyang problema, sabihin mo sa akin.
Kaya nating ayusin to, magkasama tayo, di ba? Ang mga salitang magkasama tayo ay parang isang punyal na lalong bumaon sa kanyang puso. Dahil alam niyang para protektahan si Ramon, kailangan nilang magkahiwalay. Kailangan niyang durugin ang puso nito para iligtas ito mula sa isang mas malaking sakit na kayang ibigay ni Imelda. Wala tayong aayusin dahil wala namang tayo, sabi ni Lika, ginagamit ang pinakamasakit na mga salitang kaya niyang isipin. Mula sa simula, negosyo lang to, kompetisyon. Siguro nga ginamit lang kita para makabangon ulit ako. At ngayon, okay na ako. Hindi na kita kailangan. Isang mahabang, masakit na katahimikan. Narinig ni Lika ang isang basag na paghinga mula sa kabilang linya. Ang tunog na iyon ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 sampal. Ganoon ba, sabi ni Ramon sa wakas, ang boses ay walang buhay, basag at puno ng pagkatalo. CJ, kung iyan ang gusto mo. At ibinaba niya ang telepono. Nabitawan ni Lika ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso. Napahagulgol siya, ang mga hikbi ay walang tunog, ang katawan ay nanginginig. Ginawa niya ang tama para sa alaala ng kanyang mga magulang, ngunit pakiramdam niya, pinatay niya ang sarili niyang kaluluwa. Hindi maintindihan ni Ramon. Ang sakit ay napakabigla at napakalalim. 1 oras lang ang nakalipas, siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Ngayon, parang kinuha sa kanya ang lahat. Agad siyang sumakay sa kotse at nagmaneho papunta sa Dalisay Bakery. Kailangan niyang makita si Lika. Kailangan niyang marinig ito mula sa mga labi nito habang nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi siya maniniwala sa isang tawag lang. Pagdating niya, nakasara na ang tindahan. Kumatok siya ng kumatok sa pinto ng bahay sa likod. Lika. Lika, mag-usap tayo. Please. Sa loob, naririnig ni Lika ang bawat katok, ang bawat sigaw. Ang bawat salita ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Nakasandal siya sa likod ng pinto, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang kanyang mga hikbi. Patawarin mo ako, Ramon. Patawarin mo ako. Hindi kita mahal. Umalis ka na, isinigaw niya, ang boses ay basag at garalgal. Narinig ni Ramon ang mga salitang iyon sa kabilang panig ng pinto. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan ng namatay. Napasuntok siya sa pinto sa sobrang pighati. Bago tuluyang sumuko at umalis, ang ulan ay nagsisimula na namang maging saksi sa kanilang kalungkutan. Pagka-uwi ni Ramon sa kanyang inuupahang apartment, ang una niyang naisip ay si Imelda. Imposibleng nagkataon lang ito. Masyadong biglaan. Masyadong malupit. Alam niyang may kinalaman dito ang kanyang madrasta. Kinabukasan, hindi na siya nag-abiso. Nagmaneho siya pabalik sa mansyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na galit ang dala niya, kundi isang malamig, desperadong determinasyon. Naabutan niya si Imelda sa hardin, nag-aalaga ng kanyang mga puting rosas, ang parehong mga rosas na ibinigay niya kay Lika. Isang malupit na kabalintunaan. Ano nang ginawa ninyo sa kanya? Tanong ni Ramon, walang paligoy-ligoy. Lumingon si Imelda, may isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ako? Wala. Baka naman natauhan lang ang panadera. Na-realize niya na hindi kayo bagay. Na isa lang siyang hamak na probinsyana at ikaw ay isang Del Rosario. Huwag na tayong maglokohan, sabi ni Ramon, ang boses ay kalmado ngunit may panganib. Alam kong may ginawa kayo. Sabihin ninyo sa akin kung ano at ititigil ninyo. Napatawa si Imelda. At bakit ko naman gagawin yon? Para bumalik ka sa kanya? Para ipagpatuloy ang kahibangan na to? Ramon, ginagawa ko to para sa'yo. Kung para sa akin talaga to, hahayaan niyo akong maging masaya. Ang kaligayahan ay panandalian lang. Ang pamilya, ang pangalan, ang legasya. Yan ang panghabang buhay. Lumapit si Imelda sa kanya, ang mga mata ay seryoso. Pero si J. Dahil mabuti ang gising ko ngayon, bibigyan kita ng isang pagpipilian. Ito na. Ang ultimatum. May isang kasosyo ako sa negosyo, si Inigo. Mayroon siyang isang anak na babae, si Isabel. Edukada, galing sa isang prominenteng pamilya, at matagal nang may gusto sa'yo.
Ang pagsasanib ng ating mga pamilya ay magpapatibay sa ating kumpanya ng higit pa sa iyong inaakala. Napatitig si Ramon kay Imelda, hindi makapaniwala. Pinipilit niyo akong magpakasal? Hindi kita pinipilit, sagot ni Imelda. Binibigyan kita ng pagpipilian. Pili ka, Ramon. Pakasalan mo si Isabelle, patatagin natin ang ating kinabukasan, at iiwan ko ang likadalisay na yon sa kapayapaan. Hahayaan ko siyang mabuhay kasama ang kanyang maliit na panaderya at ang kanyang mga sikreto. Ang pagdiin niya sa salitang isikreto ay nagbigay ng hudyat kay Ramon. Maihawak siyang alas laban kay Lika. Ito ang dahilan. Ito ang banta. Pero, patuloy ni Imelda, kung ipagpipilitan mo ang gusto mo, kung babalikan mo ang babaeng yon, sisiguraduhin kong hindi lang ang panaderya niya ang mawawala sa kanya. Sisirain ko siya, Ramon. Sisirain ko ang pangalan niya, ang alaala ng pamilya niya, hanggang sa wala nang matira sa kanya. Hanggang sa kamuhian kanya habang buhay dahil ikaw ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang mga salita ay parang laso na kumalat sa buong sistema ni Ramon. Inilagay siya ni Imelda sa isang sitwasyong kahit anong piliin niya, talo siya. Ngunit may isang pagpipilian na magliligtas kay Lika. Tumingin siya sa malayo, ang isip ay naglalakbay pabalik kay Lika. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang tawa. Ang tapang sa kanyang mga mata. At ang sakit na nakita niya nang huli niya itong makausap. Hindi na niya kayang makita itong masaktan pa. Kung ang paglayo niya ang magbibigay dito ng kapayapaan, gagawin niya. Kung ang pagpapakasal niya sa ibang babae ang magliligtas dito, gagawin niya. Huminga siya ng malalim, isang hininga ng pagsuko. Ang huling hininga ng kanyang kalayaan. Tumingin siya kay Imelda, ang kanyang mga mata ay blanko at walang buhay. Sige po, sabi niya, ang boses ay isang mahinang pagsuko. Pakakasalan ko si Isabel. Sa mansyon, isang reyna ang nagdiwang ng kanyang tagumpay. Samantala, sa labas ng gate, isang anino ang nakarinig ng lahat. Si Lika, na hindi natiis ng kanyang konsensya, ay sinundan si Ramon para sana makipag-ayos at sabihin ang totoo. Ngunit huli na siya. Mula sa likod ng malaking pader, narinig niya ang bawat salita. Narinig niya ang kasunduan. Narinig niya ang pagdurog ng sarili niyang puso. Gumuho ang mundo ni Lika. Ang lalaking mahal niya ay ipinagpalit siya para sa kapakanan ng pamilya nito. Iyon ang pumasok sa isip niya. Hindi niya narinig ang banta. Ang narinig lang niya ay ang resulta. Tumakbo siya palayo, ang mga luha ay bumubuhos ng walang tigil, nilalamon ng gabi. Sa loob ng hardin, matapos umalis si Imelda, si Ramon ay napaluhod sa damuhan. Ang lakas na kanina itaglay niya ay tuluyan ng nawala. Doon, sa ilalim ng mga puting rosas, isang lalaki ang umiyak ng tahimik, talunan at wasak na wasak ang puso. Lumipas ang mga linggo na parang mga taon. Para kay Ramon, ang bawat araw ay isang paglalakad sa disyerto, tuyo, walang buhay at walang patutunguhan. Ang kanyang mga araw ay napuno ng mga pulong kasama ang pamilya ni Isabelgo, mga pagpaplano para sa isang engagement party na hindi niya ninanais, at mga ngiting pilit na ipinipinta sa kanyang mukha. Si Isabelle ay isang mabait na babae, maganda at matalino, ngunit sa tuwing tinitingnan niya ito, ang nakikita lang niya ay ang anino ni Lika. Ang Panaderia del Rosario sa Barangay Mapagmahal ay naging isang malaking tagumpay. Ngunit hindi na ito binibisita ni Ramon. Ang bawat sulok ng lugar na iyon ay nagpapaalala sa kanya ng mga tawanan nila ni Lika, ng amoy ng harina sa hangin, at ng isang kaligayahang abot kamay na sana niya, ngunit pinakawalan. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang apartment, napapalibutan ng mga sample ng invitation card para sa engagement party, naramdaman niyang hindi na niya kaya. Pakiramdam niya inalulunod siya sa isang dagat ng pagkukunwari. Napatingin siya sa isang kahon sa sulok ng kanyang silid, isang kahon na naglalaman ng mga natitirang gamit ng kanyang ama. Isang kahon na hindi niya binuksan sa loob ng 20 taon. Dala ng isang hindi maipaliwanag na udyok, lumapit siya rito. Tinanggal niya ang makapal na alikabok sa ibabaw at dahan-dahan itong binuksan. Ang amoy ng lumang papel at naphthalene balls ay sumalubong sa kanya. Sa loob, naroon ang mga lumang damit ng kanyang ama, ang paborito nitong relo, at ilang mga libro. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang folder. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng mga lumang papeles, birth certificate, marriage contract,
at isang lumang medical report mula sa gabing iyon. Kinuha niya ito, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binasa niya ang nakasulat. Napatitig si Ramon sa mga salitang iyon. Minor burns. Moderate smoke inhalation. Paulit-ulit niyang binasa. Ang kwento ni Imelda sa buong buhay niya ay iba. Ang kwento niya ay halos mamatay na siya, na milagro siyang nabuhay, na iniligtas siya nito mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit ang report na ito, isang opisyal na dokumento mula sa ospital, ay nagsasabi ng ibang katotohanan. Isang maliit na kasinungalingan, o isang piraso ng isang mas malaking panloloko. Ang maliit na piraso ng katotohanan ito ay parang isang spark sa madilim na silid ng kanyang isipan. Sinimulan niyang halungkatin ang iba pang mga papeles. May nakita siyang mga lumang bank statement ng kanyang ama. Mga liham. At sa isang maliit na sobre, may isang susi. Isang susi sa isang safety deposit box sa isang lumang bangko sa Maynila. Bigla, may naramdaman siyang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming linggo, pag-asa. Isang mapanganib, nakakakabang pag-asa. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, sinusubukan ni Lika na buuin muli ang kanyang buhay. Ang Dalisay Bakery ay bukas, ngunit ang may-ari nito ay sarado. Ngumingiti siya sa mga customer, nagmamasa ng tinapay, naglilinis ng tindahan, ngunit lahat ay mekanikal. Ang kanyang puso ay wala roon. Ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa hardin ng mansyon ni Imelda, nakikinig sa kasunduang dumurog sa kanya. Hisa, sabi ni Aling Nen isang gabi, habang pinapanood si Lika na nakatitig lang sa kawalan. Alam kong masakit. Pero hindi habang buhay pwedeng ganyan. Wala na pong pag-asa, Aling Nen, sagot ni Lika, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Pinili na niya. Ipinagpalit na niya ako. Umupo si Aling Nen sa tapat niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Narinig mo ang sinabi niya. Pero nakita mo ba ang mga mata niya? Naramdaman mo ba ang puso niya? Hisa, kung minsan, ang mga salita ang pinakamalaking sinungaling sa lahat. Pero ano pa po ang gagawin ko? Engagement party na nila sa Sabado. Tapos na ang lahat. Hindi pa tapos hanggat hindi ka sumusuko, mariing sabi ni Aling Nen, ang mga mata nito ay puno ng karunungang dala ng edad. Tumingin ito sa paligid ng panaderya, sa mga pader na saksi sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang panaderyang ito, hija, bato at kahoy lang yan. Masisira, pero kayang itayo ulit. Pero ang puso mo, yan ang dapat mong ipaglaban. Yan ang tunay na pamana sa iyo ng mga magulang mo. Isang pusong marunong lumaban. Ang mga salita ni Aling Nen ay parang tubig na idinilig sa isang tuyong halaman. Dahan-dahan, isang bagay ang muling nabuhay sa loob ni Lika. Ang pride? Hindi. Ang galit? Hindi. Katapangan. Kinabukasan, may bago ng liwanag sa mga mata ni Lika. Pumasok siya sa bakery, ngunit hindi para magmukmok. Kinuha niya ang key sale sign na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng counter. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, dinala niya ito sa labas at binasag sa kanyang tuhod. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay parang tunog ng mga tanikalang napuputol. Itinapon niya ang mga piraso sa basurahan at tumingin sa kabilang kalsada, sa Panaderia del Rosario. Hindi na takot o inggit ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang larangan ng digmaan. At sa pagkakataong ito, hindi siya lalaban para sa tinapay o para sa negosyo. Lalaban siya para sa katotohanan. Lalaban siya para sa pag-ibig na alam niyang totoo, kahit ano pa ang sabihin ng mga salita. Araw ng engagement party. Isang marangyang pagdiriwang sa isang 5-star hotel sa Maynila. Ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan ay naroroon. Ang hangin ay puno ng tunog ng musikang klasikal at ng mababang usapan ng mga bisita. Pumasok si Ramon sa Grand Ballroom, suot ang isang mamahaling suit na parang baluting bakal sa bigat. Ang lahat ay bumabati sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Hinanap niya si Imelda, at nakita niya itong nakikipagtawanan sa pamilya ni Isabelgo. Ang reyna sa kanyang trono. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya ang kawal na susunod. Ngayong gabi, siya ang kalaban. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng bulsa ng kanyang suite, nakatago ang lumang medical report. At sa kanyang isipan, ang mga impormasyong nakuha niya mula sa safety deposit box ng kanyang ama,
mga impormasyong mas nakakagulat at mas madilim kaysa sa inaakala niya. Alam na niya ang gagawin. Hindi na siya babalik sa pagiging sunod-sunuran. Hindi na siya matatakot. Handa na siyang sunugin ang buong kaharian para lang mailigtas ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya. Kinuha niya ang isang baso ng champagne mula sa isang waiter at nagsimulang maglakad papunta sa entablado. Ang huling laban ay magsisimula na. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ay makapal dahil sa halimuyak ng mga mamahaling pabango at sa bigat ng mga hindi sinasabing salita. Para kay Lika, na nakatayo malapit sa malaking pinto sa likuran, ang bawat hininga ay isang pakikibaka. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, ang pinakamatinong damit na nahanap niya sa kanyang aparador, at pakiramdam niya iisa siyang uwak na naligao sa isang kawan ng mga puting pabo. Hindi siya pumarito para manggulo. Ang plano niya ay simple, ang makita si Ramon sa huling pagkakataon, ang ipakita sa kanya, kahit sa tingin lang, na naroon siya. Na hindi siya sumuko. Ano man ang mangyari pagkatapos, bahala na. Ngunit habang pinapanood niya ang perpektong eksena sa harap niya, si Ramon na gwapong-gwapo sa kanyang suite, si Isabel na parang isang prinsesa, at si Imelda na naghahari sa lahat, isang bahagi sa kanya ang gustong tumakbo na lang palayo. Ngunit nanatili siya. Pinatibay niya ang kanyang loob. Para kay Aling Nen. Para sa kanyang mga magulang. Para sa sarili niya. Ang kanyang pagdating ay hindi nakaligtas sa mga mapanuring mata ng mga bisita. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog na umiikot. Sino yan? Anong ginagawa niya dito? Hindi ba yan yung panadera mula sa probinsya? Ang mga bulungan ay umabot kay Imelda. Lumingon ito at nang makita nito si Lika, ang ngiti sa mga labi nito ay bahagyang kumupas. Ang mga mata nito ay nagliyab sa galit at pagbabanta, isang tahimik na mensaheng nagsasabing, magbabayad ka sa katigasan ng ulo mo. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, nakita siya ni Ramon. Sa gitna ng dagat ng mga tao, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Lika ang pagkagulat, ang pagkalito, at isang kislap ng kung ano, hindi niya masabi. Pag-asa ba? O babala? Ang MC ng gabi, isang sikat na GG host, ay umakyat na sa entablado. Ladies and gentlemen, may we request a happy couple, Jim Ramon del Rosario and Ms. Isabel Go, and of course, the ever-gracious Senora Imelda Alcantara, to please come on stage for the special toast. Umakyat sila sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Ibinigay sa kanila ang tig-iisang baso ng champagne. Si Isabel ay nakangiti ng malapad, nakakapit sa braso ni Ramon. Si Imelda ay nakatayo sa gitna, ang larawan ng isang matagumpay na matriarch. Si Ramon ay kalmado. Isang nakakakilabot na pagkakalmado. Thank you, everyone, for coming tonight to celebrate this wonderful occasion. Simula ni Imelda, kinuha ang mikropono. This is not just union of two people, but union of two families. Union that will build a stronger future. Habang nagsasalita si Imelda, ang mga mata ni Ramon ay nanatiling nakatutok kay Lika. Isang tahimik na komunikasyon ang namagitan sa kanila, isang mensaheng tanging sila lang ang nakakaintindi. Sa tingin na iyon, nakita ni Lika na hindi ito ang Ramon na sumuko. Ito ang Ramon na handang lumaban. At bigla, naintindihan niya. Hindi siya pumarito para lang manood. Pumarito siya para maging saksi. Matapos ang talumpati ni Imelda, ibinigay nito ang mikropono kay Ramon. And now, a few words from Isan that makes me so proud, Juve Ramon. Kinuha ni Ramon ang mikropono. Ang buong ballroom ay tumahimik, naghihintay. Huminga siya ng malalim. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw, umaalingaw sa buong silid. Salamat sa inyong pagdalo. We are here tonight to celebrate union. A union built on me. Tumigil siya ng isang segundo, ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Lika patungo kay Imelda. On secrets and lies. Isang kolektibong paghinga ang maririnig mula sa mga manonood. Ang ngiti sa mukha ni Isabel ay natigilan. Ang mukha ni Imelda ay biglang nanigas. Ramon, what are you doing? Pabulong na sabi ni Imelda, sinusubukang agawin ang mikropono. Ngunit inilayo ito ni Ramon. You all know this woman, sabi niya, itinuturo si Imelda as Senora Imelda Alcantara.
Eli's stepmother. The woman who saved me from a fire. The woman to whom I owed my life. But tonight, I want to tell you a different story. The true story. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang nakatuping papel. Ang lumang medical report. This is the official medical report from the night of the fire. It says here I only sustained minor burns and moderate smoke inhalation. Malayo sa kwento ng bingit ng kamatayan na ipinaniwala niya sa akin sa loob ng 20 taon. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Anong nangyayari? Is this part of the program? Ramon, stop this madness, sigaw ni Imelda, ang kanyang pagkakalmado ay nagsisimula ng masira. Madness. Ang kabaliwan ay ang maniwala sa isang kasinungalingan habang buhay, giit ni Ramon. At hindi lang yan ang kasinungalingan niya. Ibinaba niya ang medical report at tumingin ang diretso sa mga mata ni Imelda. Pinilit niyo akong iwan ang babaeng mahal ko. Binaluktot niyo ang katotohanan. Sinira niyo ang buhay ng ibang tao para lang makuha ang gusto ninyo. Hindi niyo ako iniligtas, Senora. Inilayon niyo ako sa katotohanan. Inilayon niyo ako sa sarili ko. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Imelda sa harap ng lahat ng taong hinahangaan siya. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan. Sinubukan niyang agawin muli ang mikropono, ngunit hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay ng mahigpit. At ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat, patuloy ni Ramon, ang boses ay nagsisimula ng manginig sa tindi ng emosyon, ay ang tungkol sa pagkamatay ng tatay ko. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Imelda ang sarili. Ang kanyang pinakatagong takot ay malapit ng mabunyag. Ang kanyang kontrol ay tuluyan ng nawala. Wala kang alam, isinigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon na nagpatahimik sa buong ballroom. Ang eleganting senora ay wala na. Ang naiwan ay isang babaeng nasa bingit ng pagkasira. Wala kang alam sa mga sakripisyo ko para sa'yo. Hindi mo alam ang lahat. Napatingin ang lahat sa kanya, gulat na gulat. At sa gitna ng entablado, sa ilalim ng matinding liwanag, ang reyna ay nagsimulang gumuho. Ang sigaw ni Imelda ay parang isang kidlat na gumuhit sa kalangitan ng marangyang pagtitipon. Ang masayang bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga matang puno ng pagtataka, paghuhusga, at kuryosidad, ay nakatutok sa babaeng nasa entablado na unti-unting nawawalan ng kontrol. Mula sa kanyang kinatatayuan, naramdaman ni Lika ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Ito na ang katotohanang pinagkait sa kanila. Si Ramon, na hawak pa rin ang mikropono, ay hindi na tinag sa pagsigaw ni Imelda. Sa halip, isang bakas ng awa ang gumuhit sa kanyang mukha. Tumingin siya sa babaeng buong buhay niyang kinilalang madrasta, ngunit ngayon ay nakikita niya bilang isang taong nasasaktan. Kung mayroon po kayong gustong sabihin, Senora, ngayon na po ang pagkakataon, sabi ni Ramon sa isang boses na mas kalmado na ngayon, ngunit may bigat. Sabihin niyo po sa kanilang lahat ang totoong nangyari. Ang totoong dahilan. Ang mga salita ni Ramon, sa halip na magpakalma, ay lalong nagtulak kay Imelda sa dulo ng bangin. Ang kanyang pinakaiingatang imahe, ang kanyang perpektong mundo, ay gumuho na sa harap niya. Wala na siyang pakialam sa mga bisita. Wala na siyang pakialam sa pamilya Go. Ang tanging nakikita na lang niya ay si Ramon, ang bunga ng kanyang nakaraan, ang sentro ng kanyang mga sakripisyo, ang dahilan ng kanyang kabaliwan. Dahilan, isang mapait, halos baliw na tawa ang kumawala sa kanya. Gusto mong malaman ang dahilan, Ramon? Gusto ninyong lahat malaman kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Naglakad siya paikot sa entablado, na parang isang aktres sa huling akto ng isang trahedya. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil sa kanya. Para sa kanya, sigaw niya, itinuturo si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng pinaghalong pagmamahal at galit. Anak lang kita sa pagkadalaga. Isang pagkakamali. Isang iskandalong kailangang itago. Alam niyo ba kung ano ang pakiramdam na itakwil ang sarili mong pamilya? Na ipamigay ang sarili mong anak sa kapatid mo para lang maprotektahan ang pangalan ninyo. Ang bawat salita ay isang bomba na sumasabog sa loob ng ballroom. Ang mga bisita ay napanganga. Si Lika ay napatakip ng bibig sa sobrang gulat. Ang stepmother ay hindi stepmother. Minahal siya ng kapatid ko na parang tunay na anak, patuloy ni Imelda,
ang boses ay basag na ngayon, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pinakasalan niya ang tatay ni Ramon, isang mabuting tao na hindi ko karapat-dapat. At ako, naiwan akong mag-isa, pinapanood sa malayo ang buhay na dapat ay sa akin. Pinapanood ko ang anak ko na tinatawag na nanay ang ibang babae. Sa isip ni Ramon, ang lahat ay nagsimulang maging malinaw na parang isang nabasag na salamin na dahan-dahang nabubuo muli. Ang mga piraso ng kanyang nakaraan, ang kakaibang pagtrato sa kanya ni Imelda, ang pagiging strikta nito, ang obsesyon nitong kontrolin siya, lahat ay may dahilan na. Si Imelda ay tumingin ng diretsyo kay Ramon, ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Nang mamatay ang kapatid ko sa sakit, at nang masunog ang bahay na yon, nakita ko ang pagkakataon ko. Ang pagkakataon kong bawiin ka. Ang pagkakataon kong ibigay sa iyo ang buhay na nararapat para sa iyo, ang buhay na ninakaw sa akin. Kaya, nagsinungaling ako. Ginamit ko ang utang na loob para itali ka sa akin. Sinira ko ang lahat ng hahadlang sa plano ko. Napatingin siya kay Lika sa likuran, ang mga matay puno ng galit. Kahit ang isang hamak na panaderang tulad niya. Ngunit ang tingin niya ay agad na bumalik kay Ramon, at ang galit ay napalitan ng isang desperadong pagsusumamo. Ginawa ni Dang lahat ng dahil anak kita. Ang sigaw na iyon ay ang huling piraso ng kanyang kaluluwa na ibinigay niya. Ay gan given ni Ramon. Ang nakabibinging katahimikan na sumunod ay mas matindi pa. Ang buong ballroom ay tila huminto sa paghinga. Nakatitig lang si Ramon sa babaeng nasa harap niya. Ang babaeng buong buhay niyang kinatakutan, kinamuhian at sinunod. Ang reyna ng kanyang buhay. Ang kontrabida sa kanyang kwento. Ang kanyang ina. Ang isip ni Ramon ay naging malabo. Ang mga tunog sa paligid ay humina at naging isang malayong ugong. Ang mga mukha ng mga tao ay naging mga blangkong mansa. Ang tanging malinaw lang ay ang umiiyak na mukha ng kanyang ina. Hindi na ito ang makapangyarihang Senora Imelda. Isa na lang itong si Imelda, isang babaeng nawala sa sarili dahil sa isang pag-ibig na naging lason. Si Lika, mula sa kanyang kinatatayuan, ay hindi nakaramdam ng galak sa pagkatalo ni Imelda. Ang naramdaman niya ay isang matinding awa. Isang awa para sa isang ina na nagmahal sa maling paraan. Isang awa para sa isang anak na ngayon lang nalaman ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng entablado, pagkatapos ng kanyang huling, nakakawasak na pag-amin, ang lakas ni Imelda ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang mga mata ay pumuti, ang kanyang mga tuhod ay bumaluktot. Bago pa man ito bumagsak sa sahig, isang tao ang mabilis na sumalo sa kanya. Si Isabel. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw ng dalaga, na sa kabila ng kahihiyan ay nagpakita ng habag. Nagsimulang magkagulo ang lahat. Ang mga bisita ay nagtayuan, nag-uusap, ang iba'y nagsimula ng umalis. Ang perpektong piging ay naging isang eksena ng kaguluhan at trahedya. Sa gitna ng lahat ng ito, sa magkabilang dulo ng silid, nagtama muli ang mga mata ni Ramon at Lika. Ang kanilang tingin ay hindi na nangangailangan ng salita. Puno ito ng sakit, ng pag-unawa, at ng 1,000 tanong na hindi masagot sa gabing iyon. Habang isinasakay si Imelda sa isang stretcher, si Ramon ay nanatiling nakatayo sa entablado, na parang isang estatwang hindi alam kung saan lulugar. Ang kanyang mundo ay binaligtad. Ang pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho. Sino siya ngayon? Anak ng isang bayani? O anak ng isang trahedya? Ang ingay ng engagement party ay napalitan ng tahimik at paulit-ulit na tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso. Sa loob ng isang puting-puting silid sa ospital, naupo si Ramon sa tabi ng kama kung saan mahimbing na natutulog si Imelda. Lumipas ang 3 linggo mula noong gabing iyon, 3 linggong puno ng pag-iwas sa media, pagpapaliwanag sa pamilya Go, at higit sa lahat, isang malalim na pagninilay-nilay. Ngayon lang nagkamalay si Imelda matapos ang matinding emotional at physical breakdown. At ngayon lang din sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Ramon, mahinang sabi ni Imelda, ang boses ay paos at walang dating lakas. Ma, sagot ni Ramon. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ito sa ganoong pangalan. Isang salitang simple, ngunit may dalang bigat ng 20 taong nawala. Isang luha ang gumulong sa pisngi ni Imelda. Patawarin mo ako, anak. Sa lahat. Umiling si Ramon. Kailangan ko rin pong humingi ng tawad.
Dahil sa loob ng maraming taon, kinamuhian ko po kayo nang hindi ko alam ang buong kwento. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang espasyo para sa paghinga, para sa pag-unawa. Pinalaki ka ng kapatid ko na maging isang mabuting tao, Ramon, sabi ni Imelda. At ako sinubukan kong gawin kang makapangyarihan. Siguro, pareho kaming tama at pareho ring mali. Tumingin ito sa bintana. Ang pagmamahal ko sa'yo naging isang lason. Naging isang hawla. Ngayon, gusto ko nang putulin ang mga rehas na iyon. Tumingin ito kay Ramon, ang mga mata ay sa wakas ay nagpakita ng tunay na pagmamahal ng isang ina, walang halong pagkukunwari o pagkokontrol. Malaya ka na, anak. Sundin mo na ang puso mo. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang pinakahihintay ni Ramon sa buong buhay niya, ay sa wakas ay binitiwan na. Walang yakap na naganap, walang dramatikong pag-iyak. Isang tahimik na pagpapatawad at pagpapalaya lang. Sapat na iyon. Alam nilang pareho na mahaba pa ang daan tungo sa tuluyang paghilom, ngunit sa wakas, nasimulan na nila ang unang hakbang. Pagkaalis sa ospital, isa lang ang lugar na gustong puntahan ni Ramon. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay hindi nagbago. Sumalubong ito kay Ramon na parang isang matagal nang nawawalang yakap. Pagpasok niya sa Dalisay Bakery, nakita niya si Lika sa likod ng counter, abala sa pag-aayos ng mga mona isa-isang tray. Nang mag-angat ito ng tingin at makita siya, isang maliit, mahiyain na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang parehong ngiti na nakita niya noong una silang nagkaayos. "Hi," sabi ni Lika. "Hi," sagot ni Ramon, lumapit ito sa counter. "Kumusta na siya?" tanong ni Lika. "She's okay." "We're okay," sabi ni Ramon. Tumango si Lika. Muli, isang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ito ng mga bagay na gusto nilang sabihin. "Lika," panimula ni Ramon, "patawarin mo ako. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo, sa pamilya ko sa lahat." Umiling si Lika. "Matagal na kitang pinatawad, Ramon." Lumabas siya mula sa likod ng counter at tumayo sa harap niya. "Pareho tayong biktima ng mga pangyayari. Pareho tayong nasaktan. Siguro, kailangan lang talaga nating pagdaanan ang lahat ng iyon para makarating tayo dito." "Dito saan?" tanong ni Ramon, ang puso ay kumakabog. "Dito," sabi ni Lika, at sa pagkakataong ito, siya ang unang kumuha sa kamay ni Ramon. Sa simula, napangiti si Ramon. Ang ngiting iyon ay totoo, magaan at puno ng kaligayahan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Lika. "Kung ito ang simula, gusto ko sanang magsimula ng tama." Huminga siya ng malalim. "Lika Dalisay, mahal na mahal kita. Pwede bang manligaw?" Napatawa si Lika, isang tawang matagal nang hindi naririnig ni Ramon. "Manliligaw ka pa lang? Sa dami ng pinagdaanan natin?" "Dahil gusto kong gawin ang tama sa pagkakataong ito. Gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano ka kahalaga. Walang sikreto, walang pilitan. Tayo lang." Tumulo ang luha sa mga mata ni Lika, ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng purong kaligayahan. "Ramon del Rosario. Pwedeng-pwede." At sa gitna ng Dalisay Bakery, sa amoy ng pag-asa at bagong simula, niyakap nila ang isa't isa. Isang yakap na nagsasara sa luma at nagbubukas sa isang bagong kabanata. Epilog, 1 taon makaraan. Ang lumang karatulang Dalisay Bakery at ang modernong Panaderia del Rosario ay wala na. Sa tapat ng kalsada, isang bagong tindahan ang nakatayo, mas malaki at mas masigla. Ang pangalan sa karatulang gawa sa kahoy, na maihalong tradisyonal at modernong disenyo, ay Dalisay del Rosario Bakshop. Sa loob, ang amoy ng pinagsamang tradisyon at inobasyon ay naghahari. Ang mga customer ay dagsaan. Sa likod, abala ang mag-asawang Lika at Ramon. "Hon, pakikuha nga yung ube cheese pandesal, maraming naghahanap," sabi ni Lika habang nagmamasa. "Coming right up, boss," sagot ni Ramon, sabay kindat. Kumuha siya ng isang tray ng bagong lutong pandesal. Ngunit bago niya ito dalhin sa harap, kumuha siya ng isa. Inabot niya ito kay Lika. "Para saan to?" nakangiting tanong ni Lika. "Para sa atin," sagot ni Ramon. "Para sa bawat bagong simula." Sabay silang kumagat sa tinapay, mainit, malambot at perpekto.
Sa gitna ng kanilang abalang panaderya, sa gitna ng kanilang simpleng buhay, nag-weekend sila. Isang ngiting nagsasabing sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, natagpuan na nila ang kanilang tahanan sa piling ng isa't isa. At dito nagtatapos ang matamis at mapait na kwento ni Nalika at Ramon. Mga minamahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pagsubok, pagluha, at pagbangon sa kwento ng Dalisay Bakery at Panaderia del Rosario. Habang isinusulat namin ang kanilang paglalakbay, naramdaman din namin ang bawat hibla ng kanilang mga damdamin. Naramdaman namin ang init ng bagong lutong pandesal sa malamig na madaling araw, ang pait ng pagkakanulo mula sa taong iyong pinagkakatiwalaan, at ang hindi maipaliwanag na kilig ng isang nakaunahalik sa ilalim ng buhos ng ulan. Naging bahagi kami ng kanilang mundo at sana, sa aming pagsasalaysay, ay naging bahagi rin kayo. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto o madali. Ito ay magulo, masakit at puno ng mga pagsubok. Ngunit ito rin ang pag-ibig na nagpapalaya, nagpapagaling, at nagbibigay ng lakas upang harapin ang pinakamadilim na multo ng ating nakaraan. Ipinakita rin ito sa atin ang kapangyarihan ng pagpapatawad, ang pagpapatawad hindi lamang para sa mga nagkasala sa atin, kundi para na rin sa ating mga sarili, upang tuluyan tayong makalaya. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa. Na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw. At kahit gaano kapait ang simula, laging may pandesal ang bagong umaga na naghihintay para sa ating lahat. Ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling linya ang tumatak sa inyong puso? Ano ang aral na baon ninyo mula sa paglalakbay na ito ni Nalika at Ramon? E-comment lamang sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Muli ang aming taos pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating kwento.